Welcome to the vibrant city of Zamboanga. Hello Team Authentic all over the world! Ready na ba kayo na masilayan na kahit papaano ang tradition at culture dito sa Zamboanga City? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kayo Bayaklok, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% at discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning! Hi guys! Magandang umaga! Magandang umaga. Sisimulan na natin ang ating pamamasyal dito sa Zamboanga City. And nandito kami ngayon sa, ano to, pedicab? Ano to? Multicab. Ito yung parang jeep nila. And then ang una natin pupuntahan, yung Rainbow Mosque. Mga ilang minutes siya? 10 minutes ride mga 10 siya. minutes ride. So just in case lang, pupunta din kayo doon. Nandito yan sa may, yung sakayan nandito sa may downtown. Hanapin nyo lang Yung Caltex, Southway Square, and Mang Tinapay guys. Nasa gitna siya mismo. Yes, so tatawid lang kayo dun sa may Caltex and then sa may gilid no, nandito mismo yung pinaka-terminal. And then ang sasakyan nyo ay Tumaga. So we are so excited kasi kahapon nabigyan na namin kayo kahit papaano ng first impression natin. And then yung pinuntahan natin kahapon, mostly locals yung mga nandoon. Kumbaga yung area na yun for locals talaga. Now pupunta na tayo sa may pinaka-tourist destination. So yun yung makikita natin. Let's discover nga the beauty of Zamboanga City. After 11 minutes of travel talaga, nandito na tayo sa Masjid Rainbow. Ayan. O, diba? Ganda niya, in all fairness, makulay. Guys, yung nga pala yung pamasahe binayaran natin ay 15 pesos. Yes, and dagdag lang namin, kahapon nakapag first impression na tayo. Dagdagan lang namin, ito yung second impression namin, charot. Una, super init. Oh, grabe. Oo. Kung mainit sa Manila, mas mainit dito. Yes, tapos, yun nga, huwag kayong magugulat. May mga sumasakay sa mga jeepney, yung mga badyaw. So kahit pala dito, uso din pala yun. Very Manila. Very Manila din siya. And then, kahit saan may Jollibee. Oo, grabe yung Jollibee dito kasi magkakatabi. Magkakatabi talaga sila. So anyways, tara, pasok na tayo. Bukas naman siya. Let's go. This mosque actually named Masjid Al-Islamia. But, nung nagkaroon ng Marawi siege, nirepaint to call for peace. So itong nakikita natin now na rainbow color symbolizes peace and goodwill. So now, mas kilala na siya as Rainbow Mosque. Let's go! Pasok na tayo sa loob. So ito yung pinaka-Rainbow Mosque guys. Oh. Ganda no? Ang ganda kasi nung kulay niya. And then, hindi tayo pwedeng pumasok kasi sarado siya. Ayan. So ito siya guys ha. Ito yung nakikita natin sa mga Instagram na pictures. Ang ganda tignan ng kulay lalo na pag naaarawan. Grabe, parang kakainin ka nga nung kulay. Pero gusto ko lang din ipakita sa inyo yung paligid niya. Ito hindi natin masyadong nakikita. Para lang just in case pag pumunta kayo. Oh, ito yung katapat niya. Mga bahay na to guys. Ayan. Mga bahay yan. And then, may malaking parking space dito. Kumbaga, ito na yung ating Instagram versus reality. Yan. Para lang alam nyo, di ba, hindi kayo masyasya. Ito yung Instagram dito. Oo, yung sa left, reality. So, di ba, parang magkaibang mundo siya. Nahati siya sa gitna. Di ba? Ito, ang gandang tignan ng kulay, di ba? And then dito, mas simple siya. Ayan. So, guys, ito na yun. Wala naman dito talaga as in ganap. Talagang pictorial na pictorial lang. Ang ganda niya talaga actually kapag kasi may mga pictures, lalo na ngayon sa nakikita ninyo sa mga TV screens ninyo. So wala ritong pwedeng gawin. Sarado din naman, hindi rin naman pwedeng mag-pray or magbigay-pugay sa kanila. Pero sa akin, napan yung nalaman natin yung yung reason bakit siya nirepaint, mas naging sa akin, mas na-appreciate ko siya. Yes, so kumbaga yung sinisimbolize na lang nitong mosque na to, and then yung pagkaka-repaint sa kanya, yun na lang yung mas ma-appreciate natin. So yun palang sapat na para bisitahin natin itong Rainbow Mosque. So now guys, punta naman tayo
sa Yakan Village. Yes, alamin pa namin kung paano pumunta doon, guys. Kasi talagang research kami ng research sa may internet, nag-Google Map na rin kami. Si Maring Google Map, ang tinuturo niya lang kung paano pumunta. Oo. Pero wala yung kung ano yung Sakyan, sasakyan, ganun. ganyan. Kumbaga, pang private siya. Wala naman tayong private oo. car, wala rin naman tayong motor. So magtatanong-tanong na lang tayo. Just in case lang, sasabihin na lang namin yung mga sasakyan para kung pupunta kayo rito at gusto nyo mag-DIY, mapupuntahan nyo rin siya. So yun nga pala, yun yung mga parang nag-hobby-hobby. Oo, yun. Punta tayo doon kasi di ba kilala din sila doon. And then, ang gaganda rin kasi ng kulay Ayan. doon eh. Kumbaga, in this episode, colorful episode ang ipapakita namin sa inyo. Vibrant colors. Yes, and then kasi kilala din naman to as a colorful city. So nagtanong tayo, kailangan pala uli nating sumakay ng Tumaga. Babalik na naman tayo sa town proper. Nakabalik na uli tayo sa downtown. Ayan, mas marami ng tao ngayon. And then, as we told you, marami talaga rito mga pulis na nagbabantay. So makikita nyo siya everywhere. So dito tayo sumakay kanina. Ngayon, nagtanong na kami, ang sakayan daw nandun sa may market na pinuntahan natin kahapon. So doon tayo pupunta ngayon para makapunta ng... Yakan Village. Yes! Guys, yung nga pala ha, besides sa kung gusto nyo taga mag-DIY, meron ditong mga tricycle tour. Yes, so kanina may nakasabay kami doon sa may Rainbow Amos. Pero nagtatanong kami, parang nasa 1,000 pesos. Ito yung mga pamasahe, pa 15 pesos lang. So, mas tipid siya. Yun nga lang, ito talaga yun. Ay, mukhang milili pa rin sombrero na naman. Tawakan ko na. So, eto nga lang, talagang magtatanong ka na magtatanong kung saan yung sakayan. Sa amin, carry lang naman yun. At saka dito, parang okay lang magtanong kasi mababait naman siya. Sinasagot ka naman nila ng ng masaya, ng maayos. Yes. Tara, lakad na ulit tayo papunta ng palengke. So, isa to sa may pinaka mataong lugar dito sa may Zamboanga City. We are now back at the market. Ang arte nung at the market. So, ang sasakyan daw natin ay sinulok. So, hanapin lang natin. Dito daw yan. Nandito daw yan mismo sa harapan ng market. Hanap lang tayo. Ayun yung suming bumababa. Ayun yung sinulok. Ayan guys, nagtanong tayo. Dadaan din yung Upper Calarian. Ayan, so tara na. Punuan talaga dito guys. So dapat sanay kayo makipagsiksikan. Guys, after 30 minutes, we are finally arrived here at Yakan Village. Englishero! Yes, actually, kapag kapag traffic, nagpo-45 minutes daw siya. Pero i-ready nyo yung likod nyo. Sobrang sakit sa likod. Ano kasi, kailangan mong ipitit yung sarili mo. Hindi ba? Kasi ganito, kapag sinabi nilang sampuan talaga yung sasakyan. Hindi aalis agad hindi 10. So kahit hindi tayo kasya, pagkakasya nila tayo, basta dapat 10 tayo. Ganun. So iipitin nyo talaga yung sarili ninyo kasi hindi talaga tayo aalis. So ganun talaga siya. So finally, nandito na tayo. And makikita nyo, we really belong here. Kaya nga, ito. Ito na yung pinaka-entrance. Oh. At ito nyo naman si Kuya. Oh, parehong-pareho namin ang design ng damit. So tara, pasok tayo. Tignan natin kung ano yung pwede natin makita dito. Kasi ang gusto sana naming makita, ito, yung mga nag-hobby. If ever kasi ito yung first time na makakakita kami niyan. So tara, let's go. Ayan. Ganda nung ganit, guys. Oh. Oh. Diyos ko. Ito yung mga ganito yata, hinahabi rin nila yan. Ayan, oh. Diba? Ito usually talaga, no? Sa mga Muslim, meron talagang ganito, no? Dong. Uy, grabe. Ano to? Tawag ng tanghalan. Ano ba talaga? Okay. Sorry. Dong daw ang tawag dyan. Tara, lakad pa tayo. Akyat tayo sa pinaka-village para ma-experience natin siya. Ito guys, paakyat na tayo. Ay, ito rin, yung hinahabi rin to. Oh. Diba? So, no wonder, ang gaganda ng mga damit nila. Kasi talagang, tsinasyagaan yung talang hobby. Para pasok pa tayo. Actually, yung design niya, yung para ding mga design din sa sa mga Nepal na design. Ayan. Diba? Ganyan yung mga nakikita natin. Magandang hapon po. Ito pa, oh. Guys, itong ganda, oh.
Ganitong white, oh. Ayan, yung ganyan, oh. Ganda, oh. May iba-ibang kulay pa po sa loob sa... Magkano po yung ganyan? 2.5 yung ganito, Ah, 2,000 2,500. yung one side. Ito po, ito 2,500 daw. And then, magkano daw to? 2,000. 2,000. Ito 2,000. Ito yung mga one side pa po. Apo. Ito, ang ganda nito guys, oh. Pero 2,000 siya. Pero ang ganda ng pagkakatahi sa kanya guys, oh. Sobrang detailed. Oh. Diba? Ganda niya. Tapos, ito namin tinatawag na two-side. Yung dalawa yung design. Magkabilaan. Ayan. Ang ganda rin ng pagkakahabi, guys. Oh. Eh, ganda. Indigenous umbrella po. Oo. Traditional umbrella. Tapos, ito naman daw, indigenous Umbrella. umbrella. Ay, yung mga traditional umbrellas daw nila. Di ba, nakaka-prinsesa. Lahat to binibenta, pero alam nyo kung ano yung nakakabilib sa kanila, hindi kanila aalukin. I mean, hindi kanila pipilitin. Ipapakita lang nila yung mga ginawa nila, pero yun, hindi kanila pipilitin. So, ang sarap maglakad. Hindi katulad, di ba, sa iba na parang ayaw kong pumasok kasi nga alam mo na pipilitin kang bumili. Dito, hindi. Ayan, ito naman may mga bags naman dito. Ito naman yung mga bags. Ang colorful, no? Ayan. Super colorful siya. Ganda niya, oh. Ayan. Pero dito na rin po kayo nakatira. Ah, dito na siya nakatira. Ah, okay po. Hello po! Di ba? Mababait sila. Kasi napaka-welcoming nila. Pagpasok nyo palang nakangiti na talaga sila lahat. Ayun, ang gaganda rin ng kulay, oh. Grabe. Napaka-colorful, no? Guys, nagpaalam kami pwede daw pumasok. Actually, sila na nagsasabi, mababait talaga sila. Kasi syempre, naiilang kaming pumasok, pero sila nagsabi na pwede daw. Hello po! Ayan, tara, tignan natin. First time natin makakakita ng naghahabi. Ayan, ganda. Hello po! Ano pong name nyo? Alaida. Alaida, hello Si Ate po. Alaida. Ganyan. Ano po yung magiging color niya? Yung nasa ilalim po? Opo. Ay, ganda. Ay, ito siya. Oh. Kasi ito po ang nasa right side. Oo. Grabe yun, no, guys. No? Ito, yung nakikita niyo nasa ilalim. Can you imagine? Ito yung magiging itsura niya din. Diba? Ayan, oh. Oo. Ang galing. Ang galing, oh. Ay, ang galing naman ang upuan natin, Alaida. Yung upuan natin, Alaida. Mano-mano talaga to, guys. Ayan, oh. Mano-mano yan. Ang galing. Gumagawa na silang lahat. And then, talagang okay lang talaga na ipinapakita nila. Actually, tatawagan ka pa talaga nila para ipakita sa inyo. Diba? Then yun din sa kabila, gumagawa na din sila. Guys, tapos na tayo. Ayan, first time namin naka-witness ng naghahabi. Grabe, nakakabilib. Kasi talagang grabe, mano-mano talaga nila yung ginagawa. And then yung details, di ba? Minsan kasi yun yung hindi natin napapansin kung ano yung details ng damit. Pero yun talaga, makikita nyo talaga every details. And then nakita na namin sa inyo kanina din may mga finished product. So, sobrang ganda niya. And then, yun nga, talagang pinagpapaguran and then yung oras talaga. So, understandable naman kung bakit ganun yung presyo niya. Kasi talagang mano-mano talaga siya ginagawa. Guys, kota na tayo. Okay na yun. Kasi nakakahiya. Baka maabala natin sila. Kasi syempre hanap buhay din nila yan eh, di ba? At saka nakakamangha sila, no? Ang galing nila, the way sila mag-hobby, grabe. At saka yung memory nila, no? Yung memory nila na ano talaga, tawag yun, ang talas ng memorya nila, guys. Kasi unting mali mo lang doon, kasi masisira talaga yung pinaka-image na ginagawa. Yes, napaka-artistic talaga nila. And then yung the way talaga sila mag-hobby, napaka-graceful nung mga kamay nila. So wala lang, sobrang nakakabilib siya in all fairness. So ngayon, babiyahe ulit tayo ng mga 30 minutes
going back to the town proper. Kasi ganun nga pala dito guys ha, yung mga sasakyan dito, kumbaga kanya-kanyang ruta. Wala rito yung for example from here, pupunta tayo dun sa may Rainbow Mosque, walang ganun. Lagi tayong babalik ng town proper. So ganun siya. Medyo lang naman mahirap mag-DIY kasi ang daming sakay. So yun lang yung i-ano nyo, i-consider ninyo. Pero kung gusto nyo nga siya na mag-tricycle tour kayo, go for it, lalo naman kung may budget. So, tawid na tayo. Ay, highway din to. So ayan. So now guys, para naman maiba naman na yung vibe natin, so punta naman tayo sa Dalampasigan. Dalampasigan talaga. Ang sasakyan daw natin ay Sinulok. Ano? Sinunok! Sinunok pala. Sinulok ako ng Sinulok. And then pupunta tayo ng Fort Pilar. yes, so let's go. Doon na rin tayo kumain. Tignan natin kung ano yung mga pwede natin doon kainin. Guys, nakababa na tayo. Oh, guys, oh. Stero reveal na naman. Oh, di ba? May pa-stero din dito. Tara. So, maglalakad pa tayo ng mga 8 minutes walk papunta sa Dalampasigan. Diba? Doon na rin tayo magsa-sunset. Dito at dito pa rin tayo sa palengke dadalhin. Diba? Kasi nga, dito lahat ng sakayan at babaan. Ayan. Tara, lakad lang tayo. 4 minutes walk na lang daw. According sa ating map na si Enzo. Si Enzo ang map natin. Ito yung City Hall. Nandito ulit tayo sa City Hall. So dadaanan natin ulit ito papunta sa may Fort Pilar. Dito pala mararamdaman nyo na yung kulay. Yung vibrance nitong Zamboanga. Plus ang mga vinta nila, di ba? Ma-colorful din yung vinta nila. Ito, ano yung sabi mo? Ang lakas mo ka ano? Ito? Ano nga yun? Intramuros. Oo, actually ganun naman. Kasi yung Intramuros din naman, parang ganun din, colonial architecture din. Wow, colonial Parang architecture. Oo. Kasi laki naman talaga ng influence sa atin ng mga Spanish. So nabiktima na naman tayo ni Google Map kasi sabi niya 5 minutes walk lang daw. Pero hindi, umabot siya ng mga 11 to 12 minutes walk. So nandito na tayo. Pag kinanan na natin to, ito na yung Paseo del Mar. yan. So ito yung parang seaside. Oo. And then, ito naman, pagka diniretso pa natin, nandito naman yung Fort Pilar. so, tignan natin muna yung Fort Pilar. Totoo na natin yung pinaka-Intramuros vibe dito sa vlog na to. Tara, let's go muna. Ito yung pinaka-seaside. Ito yung Paseo del Mar. And then, tara, dito muna tayo. Dumiretso tayo dito. Dito tayo sa may Fort Pilar. Ito talaga. Very Intramuros na to. Kitang-kita na talaga rito yung pagkakahawig nila. Ayan. And then, lahat ng madadaanan nyo dito, guys, parang Intramuros nga rin talaga. Ito, katulad dito, nandito yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Tapos, puro mga Philippine Government Agency yung nakahilera dyan. So, diba, parang doon din sa atin sa Intramuros, doon sa may part ng Manila. Ganon din siya. So, tara, let's go. Tignan natin. Mga ngalukay, tama ba yun? Tayo ng history dito. Meron ditong mga tinda. Ay, ito yung mga damit natin, oh. Buti na nakabili na tayo sa Shopee, 109 pesos. Dito nagtanong kami kanina, 350. Ayan, ito na yung pinaka-entrance ng Fort Pilar. Pasok tayo ng museum para magkaroon naman ng kaunting history itong vlog natin. Diba? Tara. Tara guys, pasok na tayo. Fort Pilar. Tara. Ay, close na. Close na yung museum kasi 5 p.m. lang. 5:10 na. Buti pinayagan tayo kahit papaano makapasok. Dito na lang daw tayo sa labas. So, itong Fort Pilar, naging defense to laban sa mga Dutch, Portuguese, and British nung panahon ng mga Kastila. Diba? So, very ano nga din siya, Intramuros. Ayaw sa atin ng history. Ako
Kami na nga ngayon pumipilit magkaroon ng history itong vlog natin. Ayaw ni history. Ibig sabihin, wag daw kaming magpanggap. Charot. So ngayon, tara, diretso na tayo. Punta na tayo sa, ano nga Paseo yun? del Mar. Paseo del Mar. And then, tingin tayo, kanina pwede natin doon kainin. Tapos dito na tayo magsa-sunset. Parang ganda ng sunset dito, no? Pakiramdam ko. Tapos, sobrang init dito, guys, ha? And then ngayon, katatawag lang namin, siguro mga 30 minutes ba ago or 1 hour ago, doon daw sa amin sa Navotas, umuulan daw. Pabagyo na daw yung ulan. So dito hindi. As in, ayun, tirik na tirik pa yung araw. Papasok na tayo, guys, dito sa may Paseo del Mar. Hello po. Ayan, good afternoon po. Hello po. Thank you po. Ayan, so dito may mga kainan na dito, guys. Oh. Ayan. So ganito pala ang ginagawa ng mga estudyante. Pati ito yung pinakailaman ko. So habang mainit pa rito, ang ginagawa nila, nandoon sila. Saan yun, be? Sa may museum. Sa may Fourth Pilar. Tapos kapag kasarado na, magpupuntahan na sila dito. Sa Paseo del Mar. Kasi kaya, nandito yung magandang sunset. Ay guys, alam niyo, ang ganda rito. Ayun, pati yung color. Tumatakbo na naman sa... Ayan, tingnan niyo naman yung color. Di ba? Sabi ko sa inyo iba yung vibrance dito sa Zamboanga. And then ito pa, isa pa, sa magandang gawin dito, mag-food trip dito. Sana pang gagawin? Tara na. Charo. Tara, hanap tayo ng makakain muna. Wala pa namang sunset. 5:10 pa lang. Diyos ko, ang sunset dito, pakiramdam ko, mga 6:30 pa yata. Alam mo, pakiramdam ko habang lumulubog yung araw, mas nagiging romantic dito. Wow! Kasi tsaka yung kulay kasi. Ang ganda kasi nung kulay niya dito. So tamang-tama lang sa intro natin na Vibrant City. Diba? So tara, hanap tayo ng makakainan. Dito na tayo sa may I Love Paseo del Mar signage. Diba? Tara, kung nasaan sila, puntahan lang natin. Ayan. Saan kaya tayo tatambay? Ito Only Rice, Para rin siyang mang inasal. Ito. Para siyang inasal. Ito. And then ito, ano to? Bestseller. Latal. Ano yung latal? So, natanong na natin, ano pala siya, traditional na Muslim na food. Ayan, or dish. Ito yung mga sample. Sample talaga ng mga resto dito, guys. Diba? Puno ng mga estudyante. Guys, ito, Mano-mano. So, ibig sabihin, ganitong oras pa lang sila nagpiprepare. Ay, ang ganda naman dito. Ay, basta wag lang uulan, ang ganda dito. Sorry, ayan. First time yata ngayon narinig na tumining yung boses ko sa series natin na to. Ito, ang ganda dito. Lalo pag gumabi. Oo, pag gumabi or sunset, maganda rito. Tapos ito, mga barbecuean. Ay, pwede rito umorder ng barbecue. Dito, order tayo dito ng barbecue if ever. And then, dito siya kakainin. Ayun, meron ditong mga lamesa. Diba? And then, kung gusto mo lang mag-chill, wala namang problema. Nandito ka agad yan. Nandito yung seaside. Ganda. Ito yung mga masarap na tambayan, yung mga ganito. And then, hindi kami sure. Nanguhula lang ako. Sabi ko kay Enzo, parang ayun na yung Santa Cruz na island. Ayan. Zoom natin, ha. Ayan, Ayan. Sabi ko, ito na siguro yung Santa Cruz Island. Ang ganda. Fairness. Guys, ito yung mga street food, guys. Yan, mamimili kayo dyan, tapos lulutuin. And then, kakainin nyo na dito. Ayan. Ang ganda ng vibe, no? Ayan, pwede dyan. Or kung gusto nyo talaga, dito lang, nakaupo lang kayo dito. While waiting for the sunset. Ayan. Ganda ng langit. Another photo spot. Diba? Very Instagrammable. Lakad-lakad ka lang dito, diba? Ang sarap dito magligaw walk. Ang ganda, Talagang colorful talaga sila, Pati itong mga poste. Poste ba tawag dito? Diba? Colorful din. Actually, parang ang lalim agad yung dagat nila. Pero medyo malinaw pa sana yung tubig. Hindi lang namin sa inyo maipakita kasi hindi siya makikita ng camera namin.
Kasi ano yung tubig niya, green na green. So guys, ang sarap lang dito. Magmuni-muni na naman. And then, from time to time, meron kayong makikita ng mga nakabangka. So, ano sila, yung namamalimos din sila. Tapos meron silang hawak na net. Iaabot nila sa inyo yung net, tapos pwede kayo doon maglagay. Kung gusto nyo lang naman. Nandun sila sa may bangka, may kasama silang bata, ganyan. So, ayun lang. So, yun lang din yung medyo sad dito sa lugar. Kasi ang daming namamalimos talaga. Kahit, imagine nandito tayo sa may tubig nandito sa dagat, meron din. Tapos yun, kahit sa mga establishments, meron din. So yun lang, para lang alam nyo lahat ng mukha ng isang city or isang lugar. Guys, nakahanap na tayo ng makakainan. Ito, Knickerbocker Halo-Halo. 98 pesos. Tara. And then ito yung magiging view natin. This is it, ayan na. Dala-dala na Enzo yung ating Knickerbocker. Pero take out na lang namin para dito na tayo. Sarap ng upo namin dito, guys. Di ba? Ito yung mga hindi natin nagagawa sa Manila. And to be honest, ito yung mga simple joy namin ni Enzo. Yung nakaganito lang. Yung nag-aantay ka, sana napakagandang nito sunset kapag pinagpala tayo. So dito na tayo, hindi na kami doon sa loob kasi nga baka mamaya magkaubos na ng slot dito. Napupuno na kasi siya. So dito tayo. Guys, ito na yung Knickerbocker in order natin. Ayan, ganun yan, tingnan, no? Actually, based na nakikita ko, meron ditong banana, tapos may watermelon dito. Tapos ito parang gulaman. Itong pink na to, gulaman to. Tapos yung pinaka-top niya, ice cream na ube. Actually, halo-halo talaga siya. Para siyang mag-inis na halo-halo. Ang kaibahan lang nito, guys, meron siyang fresh fruits. So, tikman natin, ha. Okay. Uy, ang sarap niya. And guys, kailangan nyo siya kagad ubusin kasi wala siyang yellow, tapos pinaka-ice cream na siya. Matutunaw kagad talaga siya. Matamis. Nagko-complement yung lasa ng pinaka-fruits pati ng ice cream. Sabi ko kasi kay Enzo siya lang. Kasi alam niyo naman ako, hindi nga kasi ako ma-fruits, di ba? Meron kasi siyang halong mga fresh fruits. So yun nga yung kaibahan niya. Wala siyang yellow. Kumbaga, para siyang juice. Tapos, yung mga fruits, and then, nilagyan na siya ng ice cream. So kaya yan siya, magiging liquid na kaagad siya. Di ba? Parang bilo-bilo. Charo! Oo. Tignan natin. Matamis nga siya. Ito totoo, yung texture niya nga para siyang ginatang bilo-bilo. Lumapot siya kasi nga juice tapos may ice cream. So lumapot yung texture niya. Hindi siya yung katulad ng mga usual na halo-halo na may yelo. Yung talaga, parang talaga siyang bilo-bilo. Pero masarap siya. Magugustuhan to ni Enzo. Or kayo, lalo na kapag mahilig kayo sa mga fresh fruits. Ito sa mga nakalagay dito, ang kinakain ko lang, ito lang bananas. Wrap. Pero masarap yung sabaw. May langka ba? Walang langka. Ayan yan. Doon may papaya. Di ba hindi ako kumakain ng papaya? Sa Enzo may hindi kinakain. Pero may kalasang bilo-bilo. Dahil nga kasi doon sa ice cream, tapos, di ba, ang lapot-lapot pa. Okay, siguro. Kasi, pero ako bet na bet ko yung bilo-bilo. Nasanay kasi tayo sa halo-halo na meron nangangatang yellow. Oo, yun pala. Tapos syempre yun, malamig na malamig. Ito hindi para talaga siya bilo-bilo. Promise talaga. So yun. So ito na yung ganap namin. Tonight talaga, the whole day na naman tayo mga magkakasama. So hintayin lang natin mag-sunset. And then of course, kakain tayo. Doon tayo sa may kabila naman. Para kapag nag-sunset na, pwede na tayo doon sa may gitna. Ganda ng sunset dito. Konti pa, siguro mga 20 minutes pa to. So, ngayon, mag-aano muna si Enzo. Ano yan? Knickerbocker. Knickerbocker. Tawa-tawa kasi gusto may pangalan. Knickerbocker. Diba? Parang nagmumura eh. Diba? Parang nagmumura kasi yung pangalan niya. Kaya kanina ko pa siya hindi mabanggit ng maayos. Kasi diba? Parang Knickerbocker. Ayan. Abang lang tayo ng sunset and then chicha pa tayo. Mag-aano tayo, street food tayo dito sa may gitna ng, ano tawag dito ulit? Paseo del Mar. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is
taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought. Guys, tapos na tayo mag-sunset watching. Sunset watching! And sabi nga namin kanina na Enzo, isa ito sa mga pinaka maganda or pinaka iconic Iconic pack pack ganun na sunset na experience namin. Grabe yung sunset. Ganda. Napaka-golden. Oo. So, di ba? Ayan yung mga money can't buy. Ayan yung mga times talaga na ma-appreciate mo kung gaano kaganda ang buhay. So, ngayon naman, parang tinatawag na kami ng sikmura namin. And then, makikita nyo, puno na kaagad yung kainan ng mga street food. Guys, puno na kaagad. Eh, dito pa naman tayo kakain. Bahala na si Batman. Makikipila na tayo sa kanila, makikigulo na tayo para kumpleto ang experience natin. Tara, lipat muna tayo. Dito muna tayo sa kabila kasi mukhang pagkahaba-haba ng pila. And then, mamaya pala nakakatuwa kasi merong nagsiset-up na na acoustic. May kakanta, di ba? Hi Puro daw. mga hello po. Hello. Hello po. Guys, dumating na yung ating food dang. Sabi nga namin sa inyo, very street food tayo for today's video. Ito meron dito, ano nga to? Kwek-kwek. May kwek-kwek. Dalawa in order ni Enzo. Ito, Kikiam. kikiam. And Sumpia. then, sumpia. Toge to, no? Toge. And then, Okoy. ay may okoy guys, oh. Tapos, Chicken yata. Yan yun. chicken yata to. Oo, tikman natin. Karagi. Karage, di ba? Syempre wala ditong pork guys. Tapos nagisip kami na yun, so bakit ang lakas dito ng Jollibee tsaka Mang Inasal? Kasi nga chicken. Kasi nga usually, di ba, hindi sila kumakain ng pork. And then, ito, kanin, isa lang. Para, hati lang kami ni Enzo kasi hindi namin ito maubos. Ang dami kasi ng ulam namin. Oh, di ba? Ay, bango. Amoy suman. Magkano lahat to? 135. Ha? Sorry naman, gulat ako. 135 kasama na itong tubig? Ay, hindi. 155 kasama. 155. Ang mahal naman ng water, 20. 20. Charot. Ang mura ng food, ang mahal ng water. So, ito na yung pagkain natin. So, tikman na natin isa-isa. Kala mo, may iba. Malay mo, di ba? Tapos magkukutsaratin nyo pa ba tayo? Kamay-kamay na lang tayo. Nagugas na kami, guys. Promise. Press release. Itong okoy. Tikman natin itong okoy. Ay, hindi. Parang hindi naman ito okoy. Ay, oo nga, okoy nga. Okoy. Ayun, meron siyang toge. Okay na okoy. Masarap ng kikiam. Kikiam. Ba't parang wala sausawan? Ay, pang... Harap ng okoy. Kaya hindi na mainit yung kanin. Kamay na to, kamay peso. Ay, anong kanin nila dito? Parang malagkit. Parang sticky rice. Okay, masarap. Tikman ko naman yung kikiam. Sabi na isa masarap daw. Harap. Kala mo naman, may iba naman sa kinakain natin. Sa di ba? Sa Manila kasi di ba may merong kikiam na, yung mahal kasing kikiam, yung masarap na kikiam sa Manila, mahal. And then, ito na nga yung sasabi ni Ezra, hindi niya alam kung ano. Karagi. Chicken ba ito? Baka mamaya ako pa unang kumagat, tapos yung pala, hindi naman pala ito chicken, ha? Mapeke muna naman ako. Ay, hindi! Bola-bola! Pero hindi ko alam, baka isda to. Senso na lang Ako parang din. muna. Bola-bola. Sarap ko ngayon ng ganito, guys. Ano natin? Chicken o isda? Wala, hindi mo gusto sa akin eh. Baka vegetable lang, baka veggies lang. Sarap kumain ng ganito, guys. Diba? Kung ganito yung food trip natin, why not? 155, diba? Wala nga siyang lasa. Baka ang tawag nito sa ating vegetable balls. Vegetable balls, veggie balls, parang gano'n. Ano? Wala ka? Meron ako ng ngayong manok. Manok? May chicken. May Okay na. Diba? Itong ganitong pagkain, ang simple. And to be honest, kami nasasarapan kami. Depende nga kasi sa panlasa ninyo. Pero hindi na yun eh. Yung vibe na talaga yung babayaran nyo dito. Ay, wala na parang sunset. Tapos na pala. Gabi yung sunset kanina. Gabi yung sunset. Diba? Iconic eh. Diba? Buong araw na naman tayo magkakasama. Mamaya tayo magre-recap kung ano yung mga na-enjoy namin for today. Kain muna tayo. It's 7 p.m.
And ayan o, meron na nag-acoustic. Dalawang magkatabi. Huwag na tayong lumapit dyan. Ayaw ni YouTube niyan. Di ba? Huwag tayong magpa-copyrights. So tara na. Uwi na tayo. Buong araw talaga tayong magkakasama. Nakaka-happy. Diba? Sana na-feel nyo, nakasama talaga namin kayo sa lahat ng journey natin. Guys, so punong-puno dito sa resto na to. Barcode. Mukha lang siyang setup na ano guys ha, parang mga club or beer house. Ang tawag doon, beer house story. Napakaluma ko naman. Mga bar, ayun. Ang luma nung beer house. Pero hindi. Wala silang tindang mga liquor. And then ito lang, pakita rin namin sa inyo. Kasi ang ganda ng pagkakagawa nito. Oh. Ito yung plaza. Kaya lang gabi na hindi na natin masyadong makikita. Ayan, meron ditong parang Coliseum. Coliseum! And then, ito yung stage sana. Tapos yan, ang colorful din yan. Tapos dito, oh, may playground yung mga bata. Oh, di ba? Kahit gabi na, nagagamit pa rin siya. At ang daming batang naglalaro kasama yung mga parents nila. Diba? Ang saya. Pauwi na tayo. So maganda naman dito, maliwanag naman siya. And then, marami kang makakasalubong kasi hindi nga siya patay na lugar, buhay na lugar talaga siya. Guys, nakalabas na tayo dito sa may pinaka main road. Ayan. Makikita nyo talaga kung gaano karaming population nila. Kasi ang haba ng pila, lahat ng transport ang haba ng pila, lahat ng line. Kumbaga, ito pa. Ang haba din ng pila, diba? Ito pa guys, diba? Tatakbuhan sila. Parang ang hirap na mo magtrabaho dito na magko-commute. Ayan o. Lahat talaga ang haba ng pila, tapos unahan talaga sa sakayan. Guys, back at the City Hall, Arte. Nandito na tayo. So dito, alam na natin, safe na tayo. So safe naman, kasi nga ang daming tao. Dito pa nga lang ang dami ng tao. So i-recap natin, kamusta ba yung mga napuntahan natin? Enjoy mo naman? Ako super enjoy ko kasi iba-iba yung pinuntahan natin ngayon eh. Yes. Basta ganito na lang ha. Huwag na lang kayo mag-expect too much doon sa mga pupuntahan. For example, yung Rainbow Mosque, maliit lang siya. Yung village, kasi syempre in-expect ko malaking village siya. Maliit lang din siya. So kumbaga, wala kayo doon masyadong gagawin. Hindi kayo doon pwedeng umikot-ikot. As in, ganun lang. Titignan nyo lang siya, magpapapicture, or kung gusto nyo bumili, bili kayo. Ganun lang yung ganap doon. Kumbaga, parang iaano nyo lang siya. Iwi-witness nyo lang kung paano nila ginagawa. Mag-hobby. Yes. So, pero syempre, very naman yung traditional. Kaya, ang sarap din sa pakiramdam. Basta, na lang, more than doon sa mga pinuntahan natin, na lang, ang namnamin nyo na lang yung culture. Kakaiba talaga dito sa Zamboanga City. Maninibago kayo kung sanay kayo doon sa mga medyo laid back na lugar. Kasi talaga dito, medyo yung the way magsalita, ganyan, iba. Tapos yung medyo meron din yung mga yung mga nang mamalimos, medyo yun talaga paulit-ulit ko sa inyo sinasabi. Oo. Kasi baka mamaya kayo magulat kayo. So ganun, susundan ka talaga. Kanina hindi na kami nag-vlog kasi may sumunod talaga sa amin para manghingi. Hangga't hindi nabibigyan, hindi sila tumitigil. Tapos yung kahit dun sa merong pier, yung nagsa-sunset kami, merong nakabangka, as in paulit-ulit ka nilang lalapitan, di ba? Tapos ano yung salita nila, sabi mo? Chabacano. Oo, Chabacano. Pero pag nasa jeep na kami, may mga nagtatagalog. Actually, wala nga akong naririnig masyado na Spanish. Tapos kanina yung bumibili ako, di ba, ng pagkain natin, naman siya, Cebuano naman. Kaya naintindihan ko, kaya nagsisibuano din ako. Yes, so ganun siya, yung culture nga dito, and then yung lahi siguro iba-iba na. Pero yung salita, kaya nga sabi ko, syempre, in-expect ko nga, Latin City of the Philippines or Asia pa nga. So akala ko talagang lahat Chabacano yung or Spanish yung salita. Pero hindi naman. Pero yun nga, yung mga halimbawa, yung mga signage, ganun. Yung lalaki, hombre. Yung CR ko yari. Hombre. Tapos yung babae, meron pa isa. So Spanish naman siya. Pero yung salita, marunong naman sila mag-Tagalog, marunong silang yung salita ng mga Muslim, marunong silang mag-Cebuano. So meron kayong matatanungan just in case lang. Pero baka lahat din kasi yun, kumbaga multilingual na sila. Marunong mag-Tagalog pero marunong silang mag-Chabacano if ever. So depende siguro kung sino yung kausap nila. So yeah, na-enjoy namin siya kasi parang pakiramdam talaga namin nasa ibang bansa kami. At yung pinaka naging highlight yung sa sunset natin. Oo, grabe, kasi ang ganda-ganda ng sunset. Actually yung sunset doon ko lang na-feel na parang nasa Pilipinas ako.
Kasi Pilipinas pa rin talaga may pinakamagandang sunset. Pero lahat ng pinuntahan namin kanina, parang meron akong feeling na parang hindi siya Pilipinas, parang ganun. Siguro nga kasi eto talaga yung bansa to lang, Lugar? tingnan nyo. Lugar na napuntahan namin na ibang-iba sa mga napuntahan namin dito sa Pilipinas. So sana po nag-enjoy po kayo. Nakilala pa natin sana kahit kaunti pa yung Zamboanga City. Nakita nyo kung ano yung expect nyo once pumunta kayo rito. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Zamboanga Travel Vlogs. Bye, Bye, everyone! Mwah.